Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Nakaambang pagpapatupad ng cashless toll sa mga expressway simula March 15, pinatigil ni bagong Transportation Secretary Vince Dizon. Kopya ng 2025 national budget ng orihinal na panukala nito, hiningi ng Korte Suprema sa Kongreso at Malacanang. Halos 1 bilyong pisong halaga ng mga smuggled na sasakyan tumambad sa isang auto shop sa Taguig. Ilan sa mga sasakyan, patago raw ng mga pogo worker. Lalaki patay matapos gilitan ng sariling anak sa Oslob, Cebu. Mga asong nabandona sa isang isla sa Quezon, butot balat na lamang ng abutan ng mga rescuer. Ang ilan, patay na. At tama na aesthetic. Coffee shop pero hardware store ang feels. Saan kaya yan? Hindi pa man nag-iinit sa pwesto, sinuspindi agad ni bagong Transportation Secretary Vince Dizon ang full implementation ng cashless toll collection sa mga expressway. Sa March 15 na sana yan ipatutupad. Bukod sa kailangang tiyaking maayos ang sistema, iginiit ng kalihim na anti-poor daw ang nasabing hakbang. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Formal nang nanumpa sa Malacanang bilang bagong kalihim ng Department of Transportation si Vince Dizon. First marching order niya, suspendihin ang pagpapatupad ng 100% cashless toll collection sa mga expressway. Tingnan muna natin yung sistema. Diba? Is there a way to make it more efficient? Okay ba? Lahat ba ng barrier gumagana? Lahat ba ng RFID nababasa? Diba? Kasi kung may problema pa tayong gano'n at hindi pa halos perfecto yung sistema natin, baka hindi pa panahon para bigla-biglaan tayong mag-cashless. Nakausap na rin ng kalihim ang Toll Regulatory Board at ang mga toll operator. It is anti-poor. Why? Kaya niyong mag-load sa Easy Trip tsaka sa Auto Sweep ng 2,000, 3,000, 5,000. Pero paano yung mga kababayan natin na sagad-sagad ang budget? Di ba? Hindi sila makakaload. Wala pang sagot ang mga toll operator, pero una nang sinabi ng NLEX Corporation na gagastos sila ng 1.4 billion pesos para sa upgrade ng mga RFID reader sa toll plaza. Bukod sa pagrepaso sa toll, pabibilisin daw ni Dizon ang mga infrastructure project para iwas traffic, alinsunod na rin sa direktiba sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Prioridad ng liderato ni Dizon ang mass transportation, gaya ng pagsasaayos ng EDSA busway, pagdadagdag ng bago sa MRT, pagsasaayos ng mga regional terminal at airport, at pagbuhay sa Pasig River Ferry System. Ang paggawa ng bagong kalye, hindi yan ang ultimate solution. Ang ultimate solution is mass transit, high-capacity mass transit. That's the ultimate solution. And also, making the environment in the city conducive for people to walk. We're not going to fix traffic in 5 years, maybe not even in 10 years. Itutuloy naman daw ni Dizon ang pagsasapribado ng operasyon ng iba't ibang infrastructure projects. Kabilang sa minana niya sa DOTR ang issue sa Public Transport Modernization Program. Tuloy din daw yan, pero kailangan pa ng dialogo. Ang kailangan talagang kausapin natin dito ay yung mga transport workers, yung ating mga operator, yung ating mga driver. Meron din silang mga lehitimong concerns na kailangan pakinggan ng gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Patuloy na pinagdarasal ng buong mundo ang paggaling ni Pope Francis na naka-admit pa rin sa ospital sa Rome, Italy. Dito naman sa Pilipinas, nagsagawa kanina ng 1 oras na prayer vigil ang mga kapatid nating Katoliko sa Manila Cathedral. Nasa frontline na balitang yan, Rainiel Pawit. Nakabantay ngayon ang buong mundo sa lagay ni Pope Francis. 1 linggo nang nakakonfine sa ospital sa Roma ang Santo Papa dahil sa double pneumonia. Sa latest update ng Vatican, unti-unti nang bumubuti ang lagay ng 88-year-old pontiff. Nakakatulog na raw ng mahimbing at nakakakain na rin si Pope Francis. Nakatatayo na rin daw ito sa kanyang hospital room. Ang mga madre sa Roma nagtipon-tipon para ipagdasal ang Santo Papa. Dito sa Pilipinas, nagsagawa naman ng prayer vigil ang ilang Catholic devotees sa Manila Cathedral.
Itinuring na holy hour ang alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi upang ilaan sa paggaling ng Santo Papa. Sa kinahaharap ng Santo Papa, lumutang ang malakas na pananampalataya ng mga kapatid nating Katoliko. Habang naghihirap siya, ito tayo, inaalalayan natin siya sa ating mga panalangin. We can't go to Rome or to Gemelli to visit him, but this community prayer, this hour of prayer is a big help for him. Bago ang prayer vigil, ipinakita ni Father Vicente Bautista ang larawan nila ni Pope Francis. Kuha ito noong 2015 papal visit sa Manila Cathedral. Seminarista pa lang noon si Father Vicente. Bakas pa sa larawan ang masigla at palangiting Santo Papa. Sa pagganda ng kalusugan ni Pope Francis, nananawagan si Pontificio Colegio Filipino Rector Father Gregory Ramon Gaston na nakabase sa Roma sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa lagay ng Santo Papa. Minsan nag-speculate or nag-iimbento yung ibang mga websites. Patuloy tayo sa ating buhay araw-araw, sa ating pagdasal, sa ating pag-aral ng ating katekismo at sa ganung paraan ay magiging effective collaborators tayo ng ating Santo Papa na pinagdarasal natin. Nagpaalala naman si Archbishop Jose Advincula na hindi natatapos sa isang oras ang prayer brigade para kay Pope Francis. Anya, walang pinipiling lugar ang pagdarasal, mapabahay, trabaho o kahit saan man ay maaaring makiisa ang ating mga kapatid para sa paggaling ng Santo Papa. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Naniniwala ang ilang kongresista na labag sa saligang batas ang ginagawa ng Senado na pinatatagal pa ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ni hindi nga raw kailangan magpatawag ng special session para simulan ang impeachment. Nasa Frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kung 1987 Constitution ang pagbabasihan, binigyang diin ng mga mambabatas ang katagang forthwith proceed na malinaw umanong nagsasabi na hindi dapat pinatatagal ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa liderato ng Kamara, ngayong nasa Senado na ang bola para litisin ng bise, hindi na raw dapat hintayin na matapos ang recess para umpisahan ang paglilitis. Sinasabi doon na yung pag-uusig ay dapat simulan agad. So having said that, malinaw at not subject to any interpretation ito pong provision ng ating saligang batas. Matatandaang sumulat na rin kamakailan si Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Senate President Cheese Escudero para hikayatin ng Senado na simulan na ang paglilitis. Kaya na raw sana itong simulan sa Marso. Pero si Escudero iginiit na hindi kailangan humiling ng special session sa Pangulo para madaliin ang paglilitis dahil nakareses pa ang sesyon. Bagay na tinabla ng ilang kongresista. Kung susundin natin yung mindset ng Senate na dahil naka-recess, ibig sabihin ba yun ang accountability ng public officials naka-recess din whenever naka-recess ang Congress? May nakabinbin na rin ngayong petisyon sa Korte Suprema para hilingin na madaliin na ang paglilitis. Pati si VP Sara, nagpetisyon na rin na harangin ang impeachment trial. Pero para kay House Assistant Majority Leader Jude Asidre, hindi kailangan magpatawag ng special session ng Pangulo o magbaba ng utos ang Korte Suprema para simulan ang impeachment. And they said that the Senate should start the trial forthwith. The constitutional provision as provided under the Constitution is itself the call already. So anong clamor pa ba ang hinahanap natin? Naantay ba natin magkaroon ulit ng isang EDSA o magkaroon ng rally? Handang-handa naman na raw ang House Prosecutors sakaling mag-umpisa na nga sa Marso ang impeachment trial kasunod ng panawagan ni Pimentel. Sa darating na ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power sa February 25, balak ng ilang naunang nagsulong ng impeachment na kalampagin ang mga senador. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Hinihingi ng Korte Suprema sa Malacanang at sa Kongreso ang kopya ng 2025 National Budget at ang orihinal na bersyon ng mga panukalang ito. Kasunod po yan ang mga alegasyon ng irregularidad sa pagpasa ng pambansang pondo. Nagbabalik si Marian Enriquez. Ipinag-utos ng Korte Suprema sa Malacanang, Senado at Kamara na isumite ang orihinal na kopya ng 2025 General Appropriations Act at maging ang mga bersyon ng panukala nito. Binigyan ng tatlo ng hanggang February 24 para isumite ang mga dokumento para yan sa gagawing preliminary conference sa February 28.
Inihain ng mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sina dating Executive Secretary Vic Rodriguez at Davao City Representative Isidro Ungab ang petisyon sa SC. Paniwala nila may unconstitutional irregularities sa pagpapasa ng 2025 budget. Gaya ng pagbibigay ng zero subsidy sa PhilHealth, iligal na pagdadagdag ng pondo kahit walang rekomendasyon ng Pangulo at paglobo ng budget ng DPWH. Kinuwestiyon din sa korte ang umano'y mga blankong probisyon sa bicameral report ng budget. Pero nanindigan ang mga miyembro ng Bicameral Conference Committee na walang irregularidad sa budget. Isusumiti naman daw ng Kamara ang mga hinihinging kopya ng SC. Mas maganda rin talagang para makita po ng ating mga justices ng Korte Suprema, sila mismo makakapagsabi na wala akong blanco dyan. In fact, we welcome this initiative on the part of the Supreme Court to really require the copy of the enrolled bill. Kasi at least for now, we can establish the enrolled bill doctrine, which is well respected among in jurisprudence na magiging basehan talaga kung anong nakasulat sa enrolled bill. Halata naman daw nililihis lang ng reklamong ito ang issue para mapanagot si Vice President Sara Duterte na nahaharap sa impeachment. Nililihis lang ho tayo sa issue na nakatuon dapat dun sa pag-exact ng accountability sa pangalawang Pangulo, lalong-lalo na sa impeachment. Itinakda ng SC ang oral arguments kaugnay ng legalidad ng 2025 national budget sa April 1 sa Baguio. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sunod-sunod ang mga nabibistong taguan ng mga smuggled luxury vehicle ng Bureau of Customs. Sa isang auto shop sa Taguig, higit 4 na pumamahaling sasakyan ang bumungad sa mga otoridad. Ang ilan sa mga sasakyan pataguraw ng mga POGO worker. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Samut-saring luxury cars na inihinalang smuggled ang tumambad sa mga tauhan ng Bureau of Customs sa auto shop na ito sa Taguig. Gaya na lang pulang sports car na ito na kung isi-search sa internet ay nagkakahalaga na higit 15 million pesos. Ang puting mamahaling sports utility vehicle na ito, higit 16 million pesos ang presyo. Sumatotal, 44 na luxury vehicles ang nasamsam ng customs. Sa kabuuan, nagkakahalaga ng mga ito ng 900 million pesos. Ayon pa sa mga otoridad, bukod sa karaniwang car services ay nag-aalok din daw ang auto shop ng patagunan sasakyan sa halagang 3,000 piso kada buwan. Ilan daw sa mga kliyente nila, mga POGO worker. May mga reports din po kasi natanggap ang opisina, intelligence group, na yung mga nagsilisan na po ng mga POGO boss or POGO operators ay tinago ang kanilang mga sasakyan, imbis ibenta ng mura, ay tinago raw sa iba't ibang mga establishmento. At isa po to sa isang tinuturo na pinagtataguan. Mariin naman itong tinanggi ng mga abogado na may-ari ng auto shop. The owners of these cars are only their customer and they are only repairing such cars. We would like to correct the statement of the BOC that we are hiding cars from POGO. So all of cars here are not POGO related. Tigil operasyon muna ang auto shop at sinelyuhan na ng customs. Pinagsusumiti rin ng mga may-ari ng sasakyan, pati ang may-ari ng auto shop na mga kaukulang papeles sa loob ng 15 araw. Yan ay para patunayang bayad ang mga kaukulang buwis ng mga sasakyan. Kung hindi, mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Custom Modernization and Tariff Act. Kukumpiskahin din ang mga sasakyan at ipasusubasta. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Abala pa rin sa kampanya, mga tumatakbong senador para sa Bilang Pilipino 2025. Sinigot din nila ang iba't ibang issue. Nasa frontline na balitang yan, Mean Los Baños. Sa kampanya sa San Nicolas, Pangasinan, nanawagan si dating Senador Kiko Pangilinan sa National Food Authority. Nadagdagan ang buffer stock ng bigas sa pamamagitan ng direktang pagbili mula sa mga lokal na magsasaka. Giit niya, noong panahong siya ang Food Security Secretary, natapyasan ng 3 piso ang presyo ng bigas at napabagal ang inflation. Ang kanyang kaalyado na si Senatorial Aspirant Bam Aquino nakipagpulong naman sa mga maliliit na negosyante sa Malolos, Bulacan.
Suportado raw niya ang ilang eskwelahan na nagsuspindi ng klase sa February 25 para gunitain pa rin ang anibersaryo ng EDSA People Power. Dumayo naman sa Pampanga ang isa sa mga pambato ng PDP na si Senator Bongo. Hinikayat niya ang mga lokal na opisyal na gawing prioridad ang kalusugan ng taong bayan ngayong tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Sa motorcade niya sa Antipolo, Rizal, sinabi naman ni Senatorial Candidate Willie Revillame na aalamin na niya ang mga batas para sa mga mahihirap at kung bakit daw ito hindi na ipatutupad. Nang matanong tungkol sa impeachment case ni VP Sara, hindi pa raw siya makakapagkomento hanggat hindi siya senador at hindi nababasa ang reklamo. Sa Bulacan naman, bumisita sa senatorial aspirant at broadcaster na si Ben Tulfo. Dito ay pinaalala niya ang doble ingat na paggamit sa social media, paglaban sa deepfake, gayon din sa iba pang uri ng digital fraud kung saan marami na rin ang nabiktima. Kahit kilalang baluarte ng pamilya Duterte, sinuyod ng senatorial slate ng Grupong Makabayan ang Davao City. Nagbahay-bahay ang mga kritiko ng mga Duterte at kinumusta ang mga residente. Habang ang alyansa para sa bagong Pilipinas sa Bacolod, Negros Occidental nanuyo ng mga botante. Muli silang sinamahan ni Pangulong Bongbong Marcos na ang ikinakampanya ay 12-0. Pero mismo ang ilang senatorial candidates nila ayaw raw magpakakumpiyansa na mananalo silang lahat. Tingin naman ni PBBM, kinakabahan na ang mga kalaban sa ibang partido dahil daw sa lakas ng tiket ng alyansa. Kung ako man, kung tatakbo akong senador at wala ako dito sa grupong ito at titignan ko sila, naku, nenervyusin din po ako. Sasabihin ko, mahirap na laban ito. Masyadong magagaling itong katapat ko. Kasama sa ibinita ng Pangulo ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na dumalo rin sa rally. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapaliban sa Bangsamoro Parliamentary Polls para sa Bilang Pilipino 2025. Sa pinirmahang batas ng Pangulo, sa halip na May 12, iniurong ang botohan sa BARM sa October 13. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hinihintay pa nila ang paglabas ng palasyo ng opisyal na kopya nito. Yan ay para malaman ng poll body kung paano ang distribution ng 7 parliamentary seats para sa Sulu na ngayon ay hindi na bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region. Kailangan din daw nilang malaman kung saan nila kukuhanin ang 2.5 billion pesos na dagdag pondo dahil sa pag-urong ng botohan. Formal lang iniatras ni Dr. Willie Ong ang kanyang senatorial bid. Inihain ng asawa ni Ong na si Dr. Liza ang statement of withdrawal nito sa COMELEC main office sa Manila kaninang umaga. Noong isang linggo nang i-anunsyo ng Dr. Vlogger ang pag-atras niya sa senatorial race. Ito ay para pagtuunan ng kanyang pagpapagaling sa sarcoma cancer. Ayon sa COMELEC, sa kabila ng kanyang pag-atras, mananatili pa rin ang pangalan ni Ong sa balota sa nakasalukuyang iniimprenta. Required pa rin daw si Ong na magbigay ng kanyang Statement of Contributions and Expenditures o yung SOSE. They have engaged with the public because if there are donations made and there are expenditures done, just to see if they have stayed within the limits or if those who have contributed to them have themselves filed in their own returns their donations. Showbiz tonight na tayo. Kumpirmadong hiwalay na ang mom and dad ng internet famous na The Blackman family. Emosyonal na kinumpirma ni Geraldine Blackman sa isang Instagram post na hiwalay na sila ng asawang si Josh Blackman. Sa kabila nito, nananatili raw silang magkaibigan. Magko-co-parenting daw sila sa kanilang mga anak na sina Nemo at Jet. Hindi sinabi ni Geraldine ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Nagpasalamat naman siya sa mga fans na sumubaybay at sumuporta sa kanilang mga content online sa loob ng 3 taon. Kasunod ng issue sa matching tattoo sa ibang babae, sabay namang nagpa-tattoo ngayon sina Philmar Alipayo at partner na si Andy Eigenman. Kasama pa nila ang kanilang mga anak na sina Lilo at Koa sa tattoo studio sa Siargao. Isang palm branch ang ipinagawa ni Andy sa kanyang braso. Hindi naman ipinakita ang disenyo ng bagong tats ni Philmar. Nagkalamat ang relasyon ng dalawa nang magkaroon ng matching tattoo si Philmar sa kanyang babaeng kaibigan. More chika, more fun tayo when we return. Kaya dyan lang kayo mga kapatid. Tatay sa Cebu, patay ng gilitan ng kanyang sariling anak. Lahar mula sa Bulkang Mayon, rumagasa sa Albay dahil sa malakas na ulan.
At mga asong inabandona sa isang isla sa Quezon Province na datnang halos butot balat at gutom na gutom. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Magpapapicture lamang sana ang batang babaeng yan na sa kumakaing unggoy sa China nang bigla na lang itong hilahin at kagatin. Nagulantang iba pang mga bata na nagpifield trip pala. Hindi nakita sa video pero agad din namang pinakawala ng unggoy ang bata. Dinala siya sa ospital dahil sa kagat sa braso. Ayon sa mga eksperto, nagiging agresibo ang mga unggoy kapag nilalapitan sila habang kumakain. Sugat at galos sa ulo naman ang inabot ng mga estudyante nagsabunutan sa Quezon City nang dahil daw sa lalaki. Ang barangay umapilan na sa mga magulang na gabayan ng maigi ang kanilang mga anak. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Sa pool sa CCTV footage na ito, kung paano nagtipon-tipon ng mga estudyante sa isang eskinita sa Project 7 Quezon City noong Miyerkules ng hapon. Karamihan sa kanila ay mga babae. Dalawa sa mga babaeng estudyante ang nagsasagutan at tila naghahamunan. Habang ang iba pa, naglabas ng cellphone. Ilan saglit pa, biglang nagsabunutan ang dalawang nagsasagutang estudyante. Imbis na umawat, nagvideo lang at nanulsol pa ang iba pang estudyante. Napadaan naman ang isang delivery rider at inawat ang mga nagsasabunutan. Dito na rin dumating ang iba pang nakakatanda at nakiawat din. Nagpulasan ng mga estudyanteng nanonood. Habang ang mga nagsabunutan naman, umalis na rin na parang walang nangyari. Sa investigasyon ng barangay, away sa lalaki ang ugat ng gulo. Nagkasugat at galo sa ulo ang dalawang estudyante dahil sa insidente. Nagsimula daw yan sa sulsul-sulsul. Tapos may tungkol sa boyfriend, mga jowa-jowa. Pinatawag na ng barangay ang mga nagsabunotang grade 8 student at kanilang mga magulang. Nagkasunduro ang mga magulang na mag-aayos na lang sa tanggapan ng guidance counselor. Hindi na rin daw nagsampan ng reklamo ang magkabilang panig. Sa isa pang video na ibinigay ng isang estudyante sa News 5, mga lalaking estudyante naman agnang pambuno at nagsalpukan. Kinunan lang din ng ibang estudyante ng video ang sapakan. Agad naman daw naresolve ang away na yan at nagkaayos ang dalawa. Simpleng away dahil lamang sa mga gamit na nawawala at selosan sa kanilang mga kasintahan ang nakikitang motibo minsan dito sa paaralan nito. Kaya nangyayari ang awayan ng mga estudyante. Nananawagan naman ang mga opisyal ng barangay sa mga magulang na gabayan ng kanilang anak, lalo na ang mga nakakaranas ng bullying. Tumanggi na magpa-interview ang mga opisyal ng paaralan ng mga nagkapisikalan na estudyante, pero nire-resolve na raw nila ang mga insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nasabat ang 8.8 million pesos na halaga ng shabu sa buy-bust operation sa Makati. Nakuha yan mula sa mag-live-in na partner na suspect. Nakasilid pa sa packaging ng dried durian ang shabu. Ayon sa Makati Police, nagbagbagsak ng droga ang mga suspect sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Napag-alaman ding dating nakulong ang lalaki dahil sa frustrated homicide at obstruction of justice. No comment naman ang mga suspect na mahaharap sa reklamo paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Naiuwi na sa bansa ang labi ni Police Colonel Pergentino Malabed, isa sa mga nasawi sa bangga ng helicopter at aeroplano sa Amerika noong January 29. Sinulubong ng kanyang pamilya at katrabaho ang labi sa NAIA maging sa Campo Crame sa Quezon City bago ito ilagak sa PNP mortuary. Ginawaran si Malabed ng medalya ng katapatan at ng katangi-tanging gawa. Makatanggap din ang naulila niyang pamilya ng accidental death benefits. Iuwi ang labi ni Malabed sa Laguna sa February 24. Nakatakdas ang ilibing sa February 27. Hindi lang sa Pilipinas, pang-international na rin ang kilig na hatid ni kapatid star Andres Mulak at ni Ashtin Olviga o ang tambalang Ashdress. Kaka-launch pa lang nitong Enero pero napakarami na ng international fans ng Ashdress sa kanilang series na Ang Mutya ng Section E. At syempre, trending ang first ever kissing scene ni na Ashtin at Andres sa show.
Kwento ni Ashtin, kinilig din daw silang dalawa behind the scenes. Napapanood na ang mutya ng Section E sa Viva One app. Siyempre nakakadala po yun. Kapag po kinikilig niya yung mga nasa paligid mo. Paano kayo kinikilig? Ano yan? Wala, subtle lang. Sa mga kapatid natin mula Luzon, Visayas o Mindanao, pangarap mo ba maging artista? Kung oo, ipakita na ang inyong talento. Mapa-acting, singing o dancing man yan, mag-audition na sa pinakamalaking new generation artista search ng TV5, ang Artista Academy. Kung ikaw ay 15 years old and above at may star qualities, punta na sa TV5 Media Center, Reliance Street sa Mandaluyong sa March 9. Baka ikaw na ang mag-uwi ng 1 million pesos at exclusive management contract. See you, kapatid! Susunod, lalaki sa Cebu patay matapos gilitan ng sarili niyang anak. Ilang hayop na inabandona sa isla sa Quezon Province nasagip. At Korean Oppa Seo In-guk, bagong ambassador ng ating Department of Tourism. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Walang kaabog-abog na pinasok ng dalawang lalaking yan ang tindang yan sa Plaridel, Bulacan. Ang kanilang pakay, ang panindang mga mamahaling tsinelas. Isinakay nila ang mga nilimas nilang tsinelas sa kotseng nakaabang sa labas ng tindahan. Ayon sa may-ari ng tindahan, aabot sa 120,000 pesos ang halaga ng tsinelas na tinangay ng mga kawatan. Tinutugis na ang mga suspect. Patay ang isang lalaki matapos gilitan ng sarili niyang anak sa Oslob, Cebu. Ang suspect, posible raw na may problema sa pag-iisip. Nasa frontline na balitang yan si John Aroa. Kita sa dashcam na ito ang lalaking yan na naglalakad sa kalsada sa Oslob, Cebu umaga ng February 20. May dala siyang itak. Ang driver na may kuha ng dashcam tila natakot kaya iniwasan ang lalaki. Yan ang mga huling sandali bago masangkot ang lalaki sa karumal-dumal na krimen. Kaninang umaga, nag-amok ang 23 anyos na lalaki sa kaginilitan ang sarili niyang ama sa labas ng kanilang bahay. Hindi pa nakontento at pinagtatagaran niya ang mga paa at kamay ng biktima. Kahit ang kapitbahay na kaibigan ng kanyang ama, di pinalampas sa nag-amok na anak. Taga sa kamay at tagiliran ang kanyang ikinamatay. Agad namang nakaresponde ang mga pulis pero pumalag ang suspect. Napilitan ng mga pulis na barilin ang lalaki sa paa. Isang pinapaniwalaan na parang kumaga spiritual belief. May nagsusulsul daw sa kanya. May nagsasabi daw sa kanyang isip na patayin yung ganito para as offering naman. Ayon sa anak ng pinatay na kapitbahay, nagalit umano ang suspect dahil pinagdududahan siyang nagsumbong sa mga pulis dahil sa kanyang pamutol ng kahoy para gawing bahay. Bago raw ang pamamaslang, pinatay niya rin ang mga alagang hayop ng ilang residente sa kanilang lugar. Yung mga baboy, manok, pinatay niya. Kasi yun daw ang utos ng kanyang Panginoon. Wala na sa katinuan niya. Naka-hospital arrest pa ang suspect na maharap sa reklamong parricide at murder. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas. Nadatnang halos butot balat at gutom na gutom ang ilang asong inabandona sa isang isla sa Quezon Province. Ang iba, patay na dahil umano sa gutom at pagkakasakit. Nasa Frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Hindi pa nakakadaong ang bangka, sumisipol na ang vlogger na si Mark Robert Calesa. Yan ay para tawagin ang mga asong inabandona raw sa islang ito ng Talabahan sa Padre Burgos, Quezon Province. Pagdating nila sa isla, dala nga tayong pagkain ng mga aso, mga kabady. Agad nagsilapitan ang ilang aso. Kapansing-pansing payat ang mga ito. Ang iba, halos butot balat. Halatang gutom ang mga aso na nag-aagawan sa ibinigay na pagkain. Habang pinapakain, may dumating pang 3 aso.
Dami nila, wala nagtatakain dyan. Nabubuhay sila ng kanila lang. Kwento ng vlogger, walang nakatira sa isla. Bukod sa walang malinis na tubig, wala ring mapagkukunan ng pagkain. Kung ganon, bakit nga ba may mga aso sa isla? May mga nagdadala siguro na residente na di na nila kayang alagaan or naiiwan yung mga aso doon pag may pumupunta. Wala po talagang kakayanan na matulungan yung mga aso doon kundi mapakain lang namin pag pumupunta kami doon. Sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Padre Burgos at sa pangunguna ng Animal Rights Advocate Group na Animal Kingdom Foundation, nirescue nitong Miyerkules ang mga inabandonang aso. 5 aso at 1 pusa ang nasagip at nasa maayos ng lagay. Sa paglilibot pa nila sa isla, may nakita rin silang mga asong patay na. Posible raw dahil ito sa gutom at pagkakasakit. Apparently, this is not the first time, but may mga nakita na rin sila doon na mga remains, no, mga bones ng mga aso na namatay. Paalala ng grupo sa publiko, labag sa animal welfare law ang pag-abandona ng mga alagang hayop. Multang 30,000 pesos at hanggang 1 taong kulong ang pwedeng parusa sa mga lumabag. If we are able to pinpoint or makita at ma-prosecute yung tao na yan, mahuli, then that person can be held liable for animal cruelty. Bilang isang animal lover, ipagpapatuloy naman daw ni Mark at kanyang mga kaibigan ang pagsagip sa mga kaawa-awang hayop. Huwag nating abandonahin ang ating mga alagang hayop. Kung maaari po ay bigay na lang natin sa mga ibang tao na may gusto or ipa-adapt natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Sa pool sa video ang pagragasa ng lahar mula sa Bulkang Mayon sa Daraga, Albay. Ayon sa uploader, pahirapan na pagtawid ng mga residente sa Barangay Budjao. Nasira kasi ang pangunahing kalsada ng rumaragasa na lahar. Sa ngayon, wala naman na raw lahar flow. Una nang nagbabala ang FIVOC sa posibleng pagragasa ng lahar mula sa Mayon Volcano dahil sa malakas na ulan sa Bicol Region. Ayon sa Pag-asa, dulot yan ng shear line o ang banggaan ng mainit at malamig na hangin. Pinaaalalahanan naman ng mga residente na laging mag-monitor ng lagay ng panahon. Sa NBA, pass muna sa 2024 to 2025 season si San Antonio Spurs center Victor Wembanyama dahil sa kanyang kalusugan. Sa pahayag ng team, na-diagnose ang kanilang star player na may deep vein thrombosis or blood clot sa kanyang kanang balikat. Nadiskubre po yan matapos ang kanilang All-Star Game sa San Francisco. Posible siyang painumin ng blood thinning medication. Habang nasa gamutan, bawal siyang sumalang sa contact sports gaya ng basketball dahil sa posibilidad ng pagdurugo. Nilinaw ng management ni Korean superstar Lee Min-ho na walang namamagitan sa aktor at K21 member na si Park Bom. Sinabi yan ng MYM Entertainment sa gitna ng rumors na may relasyon umano ang dalawa. Nag-ugat iyan nang mag-upload si Park Bom ng picture ni Lee Min-ho na may caption na "My Husband" noong September 2024. Muling umingay ang espekulasyon ng fans nang mag-post ulit si Park Bom ng pictures ni Min-ho nito lang February 13 at 15 with the same caption. Parehong deleted na ang mga yan. Ayon naman sa agency ni Park Bom, fangirling lang daw ang singer sa aktor. Abangan, coffee shop sa Quezon City, hardware store ang tema. Bakit kaya? At music video ni Blackpink Jennie para sa kantang Extra L inilabas na habang si Jisoo makakasama sa bagong K-drama si Seo In-gu. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Full collab ang hatid ni na Blackpink Jennie at American rapper na si Doechii para sa music video ng kanilang kantang Extra L. Yan na ang ikatlong na pre-release mula sa upcoming album ni Jennie na Ruby. Pang women empowerment ang peg ng lyrics. Solid na solid din ang rap lines at dance moves. Ang message raw ng latest song, i-embrace ang inyong inner strength and power. Si Jennie rin ang isa sa co-writers ng Extra L. Still on Blackpink updates, may bagong K-drama naman ang isa pang member na si Jisoo. Makakasama niya rito ang Korean oppa na si Seo In-guk. Ayon sa Netflix, Boyfriend on Demand ang working title ng upcoming rom-com series. Gaganap si Jisoo bilang isang webtoon producer na makikita ang kanyang boyfriend of her dreams. Habang si In-guk naman ang ka-rival niya na isa ring producer. Speaking of Seo In-guk, dagdag pogi points naman para sa Korean oppa matapos siyang i-reveal as Philippines Celebrity Tourism Ambassador for Korea. Ayon sa Department of Tourism, kinikilala nila ang global influence ng aktor at ang kanyang malalim na connection with Pinoy fans. Siya ang magiging taga-promote ng tourist destinations ng Pilipinas sa mga Koreano. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy weekend mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampagood night sa mga sawana sa aesthetic na coffee shop, may nagwa-viral ngayong unique coffee shop na pwede niyong gawing tambayan. Eh kasi Bok, ang nakakaaliw dito, mala hardware kasi ang feels ng lugar. Magulo ang ayos ng coffee shop na yan sa Katipunan sa Quezon City. May mga sako, meron ding mga upuan at lamesang kahoy, may nakasabit pang damit at water jug na para bang nasa construction site. Ayon sa uploader, sinabi raw ng may-ari nito na naisip nilang gimmick ito dahil purong na nga lang daw classy ang iba't ibang mga coffee shop. Pero wag kayo, bawing-bawi naman daw sa lasa ng pagkain at drinks ang coffee shop. O, diba? Parang may mga nakasampay pang damit. Yung mga trabador. Oo nga eh. Baka yung kape nila nasa water jug. Ganon. Alam mo, dapat masubukan natin yan. Kung totoo yung sinabi niya. Saan nga siya ulit? Actually, Katipunan. maganda yun. Oo, sa Katipunan. Actually, magandang gimmick yan ha. Yung nabusa ka ng budget, tapos sabi mo, ay sinadya ko magbukang hindi natapos. Diba? Diba? Oo, ginawa mo pa siyang scene nyo. May tema. Pero mas curious ako dun sa, saan yung tattoo niya, no? Ni Pilmar ba yun? Pilmar? Sa dito yung kay Andy. Tapos anong itsura nung tattoo? Palm branch dito. Yung kay Andy. Palm branch. Oo. Yung kay For peace, Pilmar. Kay Dapat couple tattoo yun. So ano yun? Coconut? Ganon. Baka yung bunga. Ba't kasi hindi dapat pinakita pareha? Oo. Pero siguro naman since couple tattoo, parehas sila, di ba? Oo, yan nga. Yun lang hindi napakita sa followers or sa fans yung tattoo ni Filmar. Abangan natin yun, di ba? Wala talagang katarungan sa mundong ito. Nakita. Okay, yan po ang 45 minutong pag-imas malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Mayas Nasbaños, ako po si Nikki de Guzman. Ako naman po si Ed Lingao. Hanggang sa Lunes mga kapatid. Magandang gabi.